900,000 bariles ng krudong langis na nakaimbak sa ating lupain ang naglaho ng parang bula sa isang iglap. Nang biglang tumaas ang presyo ng langis, ibinenta ito ng buo sa bansang nag-alok ng mas mataas na halaga. Ngunit sa malupit na sitwasyong ito, pumila ang Russia at UAE na nag-aalok ng kanilang krudong langis sa South Korea. Walang puwang ang katapatan, awa o emosyon sa internasyonal na diplomasya. Kung tatapusin mo ang video na ito, malalaman mo ang eksakto at malamig na pang-ekonomiyang dahilan kung bakit ang mga bansang mayayaman sa likas na yaman ay napipilitang yumuko sa South Korea. Kung ayaw mong palampasin ang mga ganitong impormasyon, mangyaring mag-subscribe at i-like ang Pandaigdigang Ekonomiya. Unahin nating himayin ang buong kwento ng nakakagulat na insidenteng ito, kung paano nawala ang 900,000 bariles ng krudong langis. Upang maintindihan ito, kailangan nating malaman ang sistemang tinatawag na International Joint Stockpiling. May malaking imbakan ng langis ang South Korea na ipinapaupa nito sa mga dayuhang kumpanya. Ang kondisyon ay simple, maaari kayong mag-imbak ng langis sa aming lupain. Kapalit nito, kapag nagkaroon ng pambansang emergency, pahintulutan nyo kaming bilhin muna ang langis na iyon. Ito ang International Joint Stockpiling. Sa normal na panahon, malayang naibebenta ng mga dayuhang kumpanya ang kanilang langis, ngunit kapag may krisis ito, ay nagsisilbing insurance kung saan ang Korea ang may unang karapatang bumili. Ngunit noong katapusan ng Pebrero 2026, dumating ang pagkakataon na tunay na kinailangan ng insurance na ito. Sumiklab ang digmaan ng bombahin ng Amerika at Israel ang Iran. Bilang ganti, hinarangan ng Iran ang Strait of Hormuz. Dahil naputol ang daanan ng higit sa 70% ng inaangkat na krudo ng Korea, nagsimulang tumaas ng husto ang presyo ng langis. Dito na kumilos ang isang kumpanya ng langis mula sa Middle East na nag-imbak ng 2 milyong bariles ng krudo sa Ulsan Stockpiling Base. Orihinal na nakakontrata na itong bibilhin ng mga lokal na refinery, ngunit dahil sa biglaang pagtaas ng presyo, binawi ng kumpanya mula Middle East ang kasunduan at nagpa siyang ibenta ang buong 2 milyong bariles sa mga dayuhang mamimili na nag-aalok ng mas mataas na presyo. Dito sana ay mabilis na nakialam ang Korea National Oil Corporation KNOC at sinabing, "Teka, mayroon kaming priority purchase right kaya sa amin nyo muna dapat ibenta." Ngunit walang ginawa ang KNOC sa pag-aakalang maayos na tumatakbo ang kontrata sa pagitan ng kumpanya at ng mga lokal na refinery. Nang ipaalam nilang gagamitin nila ang priority purchase right, nakipagsundo na pala ang kumpanya ng Middle East sa mga dayuhang mamimili. Ang naging resulta ay nakapanlulumo. Mula sa 2 milyong bariles, 1.1 milyong bariles lamang ang nagawang mapigilan, ngunit ang natitirang 900 bariles ay nailabas ng South Korea. 900,000 bariles, katumbas ito ng humigit kumulang 1/3 ng pang-araw-araw na pagkonsumo ng langis ng Korea. Iniisip mo bang maliit na halaga ito sa isang emergency na sitwasyon kung saan ang bawat patak ng langis ay mahalaga, hindi ito maaaring baliwalain. Ngunit ang langis na nasa ating lupain ay naglaho sa ating harapan. Agad na naglunsad ng investigasyon ang Ministry of Trade, Industry and Energy sa KNOC at inihayag na magpapataw sila ng mahigpit na parusa kung mapapatunayang may paglabag sa regulasyon. Ito ang pangit na katotohanan ng internasyonal na merkado ng enerhiya. Kahit nakapirma na sa kontrata, kapag may mas malaking pera na nagpakita anumang oras ay maaari kang tradurin sa mundong ito. Ngunit may isang napakakakatuwang bagay na nangyayari. Sa ganitong walang awang sitwasyon, tanging sa South Korea lamang, partikular na nakikipagkamay ang Russia at UAE. Bakit kaya suriin muna natin ang Russia? Noong Pebrero 2022, nilusob ng Russia ang Ukraine. Nang magsimula ang digmaan, nagpasya ang mga bansa sa kanluran na ihiwalay ang Russia sa aspeto ng ekonomiya. Ang pangunahing bahagi nito ay ang parusa sa Energy Sanctions, IBT. Naglagay sila ng price cap sa krudong langis ng Russia at unti-unting ipinagbawal ang pag-angkat nito. Para sa Russia, ito ay isang matinding dagok dahil noong panahong iyon ang pag-export ng enerhiya ay bumubuo sa kalahati ng kanilang kita, tapos biglang idineklara ng mga mamimili na hindi na sila bibili. Hindi rin nanahimik si Putin. Gumanti siya sa pamamagitan ng pagbabawas ng supply ng natural gas patungo sa Europa. Isa itong banta na kung hindi alisin ang mga parusa, mamamatay sa lamig ang Europa sa taglamig. Ngunit ang desisyong ito ay isang malaking pagkakamali. Ang tunay na sandata ng industriya ng enerhiya ng Russia ay hindi ang murang presyo o ang saganang reserba. Ito ay ang ilang dekada ng tiwala na kahit nagbabangayan sila ng mga bansa sa kanluran noong Cold War, hindi nila kailanman pinutol ang enerhiya. Ngunit mismong si Putin ang sumira sa sandatang iyon. Naranasan ng Europa ang matinding lamig, ngunit nagtiis sila at sinimulang putulin ang pag-asa sa enerhiya ng Russia.
Bumili sila ng crudo at LNG mula sa Amerika, pinalaki ang porsyento ng binibili mula Norway at mabilis na pinalawak ang pamumuhunan sa renewable energy. Idineklara ng Europa kahit magkaroon ng kasunduang pangkapayapaan at alisin ang ilang parusa, hindi na magbabago ang kanilang desisyong putulin ang pagdepende sa enerhiya ng Russia. Ang tiwalang nasira ay hindi na muling mabubuo. Para sa Russia, para na rin nilang tuluyang naiwala ang isang higanteng suking parokyano na tinatawag na Europa. Kung gayon, saan napunta ang krudong langis ng Russia matapos mawala ang Europa at anong malupit na kondisyon ang hinihingi ng kanilang bagong customer? Kung malalaman mo ito, maiintindihan mo agad kung bakit ganoon na lamang kataranta ang Russia ngayon. Ang sagot ay China. Sa unang tingin, mukha itong magandang kasunduan. Ang China ang pinakamalaking umaangkat ng enerhiya sa mundo at tinanggap nila ang krudo ng Russia nang walang pag-aalinlangan. Sa katunayan, noong Nobyembre 2025, ang China ang naging pinakamalaking mamimili ng krudong langis ng Russia. Ngunit dito nahulog ang Russia sa isang patibong. Ito ay isa sa pinaka-nakakatakot na istruktura sa ekonomiya, ang monopsonyo monopoly sa demand. Ipaliwanag natin ng simple. Isipin mo na may isang tindahan ng isda sa inyong lugar. Ngunit iisa lang ang restaurant sa lugar na bumibili ng isda. Ano ang mangyayari? Ang nagtatakda ng presyo ay hindi ang may-ari ng tindahan ng isda kundi ang may-ari ng restaurant. Kapag sinabi nitong, ang mahal hindi ako bibili, mapipilitan ng tindahan na magbaba ng presyo kahit labag sa kalooban nila dahil wala naman silang ibang pagbebentahan. Ito mismo ang sitwasyon ng Russia ngayon. Matapos mawala ang malaking customer na Europa at China na lang ang natirang bansa na kayang bumili ng kanilang krudo ng maramihan. Alam na alam ng China ang estrukturang ito at walang awa nila itong ginagamit. Noong unang bahagi ng 2026, ang Ural crude oil ng Russia ay kinakalakal sa diskwentong 37.5% kumpara sa pandaigdigang batayan na Brent crude. Noong 2024, ang discount rate ay 15.7%, noong 2025 ay naging 17% at habang lumilipas ang taon, mas lalo pa itong bumababa. Kahit gaano ka pa kayaman sa likas na yaman, kung isa lang ang bumibili sa iyo, ang kapangyarihang magtakda ng presyo ay mapupunta sa mamimili. Ang tanging bansang nagbibigay sana sa kanila ng kaunting pag-asa ay ang India. Pagkatapos ng digmaan sa Ukraine, ang India ang naging pangalawang pinakamalaking mamimili ng krudo ng Russia at umabot sa puntong 36% ng kabuuang inaangkat nilang langis ay galing sa Russia. Ngunit nagsimula na ring umatras ang India. Bilang bahagi ng negosasyon sa kalakalan sa Amerika, malaki ang ibinawas nila sa pag-angkat ng krudo mula sa Russia. Mula sa 1.8 milyong bariles kada araw, bumagsak ang inaangkat nila sa 1.1 milyong bariles at opisyal na isinusulong ng gobyerno ng India ang paghahanap ng ibang mapagkukunan ng langis. Ang China ay humihingi ng mas malaking diskwento at ang India ay umaalis na. Naipit ang Russia sa sitwasyong wala na silang matakbuhan. Ngunit bukod sa krudo, mayroon pang isang bagay ang Russia. Ito ay ang natural gas. Lalo na sa ilalim ng Arctic, mayroong napakalaking dami ng natural gas. Kung palalamigin ito sa 163 degrees Celsius, magiging likido ito na ang dami ay liliit sa 1,600 ng orihinal na sukat nito at ito ang tinatawag na LNG. Tulad ng krudo, ang LNG ay maaaring isakay sa barko at ipadala kahit saan sa mundo ng walang pipeline. Ito na ang tanging paraan nila para mapalawak ang kanilang mga customer, hindi lang sa China kundi pati sa Japan, India at Europa. Ibinubuhos ng Russia ang lahat ng kanilang makakaya upang itulak ang Arctic LNG 2 project upang makuha at maibenta ang gas sa Arctic. Ang kapasidad ng produksyon nito ay aabot sa 21 milyong tonelada kada taon. Kung magiging maayos ang takbo nito, ito ay may kakayahang baguhin ang takbo ng pag-export ng enerhiya ng Russia, ngunit dito sila nakaharap sa isang malaking problema. Dahil nasa Arctic ito nagyayelo ang dagat at hindi makakadaan ang mga ordinaryong barko. Kailangan nila ng barkong may dalawang kakayahan. Una, ang kakayahang bumasag ng yelo, ice breaking na may kapal na 2 metro habang naglalayag. Pangalawa, ang teknolohiyang mag-imbak ng LNG sa sobrang lamig na 163 degrees Celsius. Ang barkong may taglay ng dalawang kakayahang ito ay tinatawag na ice-breaking LNG carrier at isa ito sa pinakamahirap gawing barko sa buong mundo. Sinubukan ng Russia na gumawa ng sarili nilang barko. Sinubukan nilang buuin ito sa Zvezda Shipyard sa Far East. Ano kaya ang naging resulta? Orihinal ang kasosyo nila sa teknolohiya para sa proyektong ito ay ang Samsung Heavy Industries ng South Korea. Ang sistema ay gagawin ng Samsung ang mga blocking bahagi ng barko, ipapadala ito at ang Zvezda ang gagawa ng final assembly. Ang kontrata para sa 15 ice-breaking LNG carriers at 7 shuttle tankers kabuuang 22 barko ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 5.8 trilyong won.
Ngunit nang sumiklab ang digmaan noong 2022 na pasama ang Zvezda Shipyard sa listahan ng pinatawan ng parusa ng Amerika kaya napilitang umatras ang Samsung Heavy Industries. Ipinilit ng Russia na kaya natin itong gawin ng mag-isa at noong unang bahagi ng taong ito nakatapos din sila ng isang barko at nagawa pa nilang maglayag sa Arctic route bilang test run. Ngunit naging malamig ang reaksyon ng industriya. Nang suriin nilang barko, nakita nilang ginamit doon ang mga semi-finished hulls at pangunahing pyesa na iniwan ng Samsung Heavy Industries bago sila umalis. Kahit may nakadikit na tatak na Made in Russia, makikita pa rin ang malinaw na bakas ng teknolohiya ng Korea sa loob nito. Ang tunay na problema ay ang kinabukasan. Upang maikarga ang lahat ng 21 milyong toneladang LNG, kailangan nila ng nasa 20 ganitong barko, ngunit kakaunti pa lamang ang nasisiguro nila ngayon. Maaaring matapos nila ang iilang barko gamit ang mga piyesang iniwan ng Samsung, ngunit ang paggawa ng maramihan gamit ang sarili nilang teknolohiya ay isang ganap na naiibang usapan. Dahil sa parusa ng kanluran, bawal din silang magpagawa sa ibang bansa. Kaya ang kakulangan sa barko nagiging pinakamalaking balakid sa pag-export ng Arctic LNG ng Russia. Upang buurin, ang ice-breaking LNG carrier ay isang napakakomplikadong uri ng barko na dapat magtaglay ng ice-breaking capabilities, ultra-low temperature storage at high-power propulsion sa iisang sasakyan. Ayon sa pagsusuri ng industriya, ang South Korea lamang ang tanging bansa sa buong mundo na kayang idisenyo at buuin ito mula umpisa hanggang dulo. Saganaman sa gasang ilalim ng lupa ng Russia, hindi nila makakagawa ng barkong magpapalit nito sa pera nang wala ang tulong ng Korea. Kaya naman ang pag-isipan ng Korea na umangkat ng krudo mula sa Russia sa gitna ng pagharang sa Strait of Hormuz, agad nagbigay ng pahayag ang espesyal na sugo ni Putin na si Dmitriev sa social media. Ibinahagi niya ang balitang ito at isinulat na, "Lahat ng matatalinong bansa ay ginagawa iyan." Sa madaling salita, masaya nilang tinatanggap na gumagawa ng matalinong desisyon ang Korea. Para sa Russia, ang Korea ay hindi lamang isang simpleng mamimili ng krudo. Ang Korea ang technology partner na makakapagpalaya sa kanila mula sa pagdepende sa China at ang tanging susi para mabuksan ang kinabukasan ng Arctic LNG. Nakakagulat man hindi lang Russia ang desperado sa South Korea, ang UAE sa Middle East sa ganap na magkaibang dahilan ay maaaring mas nangangailangan pa sa tulong ng Korea. Sa katunayan, bago pa man sumiklab ang digmaan, may mga senyales na. Noong Pebrero 26, 2026, bumisita si Presidential Chief of Staff Kang Hun-sik sa UAE at kinumpirma ang saklaw ng kooperasyon sa depensa na aabot sa humigit kumulang 50 trilyong won. Doble ito ng halagang napagkasunduan sa summit 3 buwan lamang ang nakalipas. Kung idadagdag dito ang 30 bilyong dolyar na pamumuhunan sa sektor ng nuclear power, AI at advanced technology, aabot ang kabuuang halaga ng kooperasyon sa halos 92 trilyong won. At hindi lang sa laki ng halaga ito mahalaga. Nagbago na rin ang mismong kalikasan ng kooperasyon. Dati ang ginagawa lang ng Korea ay gumagawa ng buong armas at ibinebenta ito simple transaction. Ang pinirmahang Defense Cooperation Framework MOU ngayon ay nasa ibang antas. Kasama ang Korea mula sa mismong pagdidisenyo ng armas, ang Korea ang magte-train ng mga magpapatakbo nito at ang Korea ang sasagot sa maintenance at pag-ayos nito sa susunod na mga dekada. Hindi rin lang ito limitado sa mga armas pang depensa sa himpapawid air defense. Maging ang mga modernong puwersa sa himpapawid at karagatan, ang kabuuang kakayahang pandepensa ng UAE ay ididisenyo kasama ng South Korea. Ganoon din sa nuclear power. Base sa Baraka Nuclear Power Plant na itinayo ng Korea, nagkasundo sila sa nuclear fuel supply, pagpapatakbo ng planta gamit ang AI at ang roadmap para sa magkasamang pagpasok sa nuclear market ng mga ikatlong bansa. Sa madaling salita, ay pinagkatiwala na ng UAE ang kalasag at infrastruktura ng enerhiya ng kanilang bansa sa South Korea. Bakit pinili ng UAE ang South Korea at iniwan ang pinakamalakas na bansa sa mundo, ang Amerika? Sa likod nito ay ang pagbabago sa pandaigdigang dynamics ng enerhiya. Ito ay dahil sa shale revolution ng US. Dati hindi tatakbo ang Amerika kung walang langis mula sa Middle East. Kaya naman sinigurado nila ng husto ang seguridad ng Middle East. Ngunit ngayon ang Amerika ang numero 1 oil-producing country sa buong mundo. Hindi na nila kailangan ng langis ng Middle East. Sa katunayan, sila pa ang naging karibal nito sa pagbebenta ng krudo sa pandaigdigang merkado. Sa kabilang banda, walang ni isang patak ng langis ang South Korea kaya napakahalaga para sa kanila ang krudo ng Middle East. Ngunit kapalit nito, mayroon silang may bibigay na mataas na teknolohiya. Para sa UAE, kumpara sa Amerika na hindi na kailangan ng kanilang langis, ang South Korea ang naging mas nakakaakit na partner, isang bansang siguradong bibili ng kanilang langis
at kasabay nito poprotekta pa sa kanilang seguridad. At ang tunay na halaga ng 92 trilyong won na kooperasyong ito ay napatunayan 2 araw matapos sumiklab ang digmaan. Noong Pebrero 28, 2026, nagsagawa ng surprise airstrike ang Amerika at Israel laban sa Iran. Agad na gumanti ang Iran at sa parehong araw nagpaulan sila ng mga ballistic missiles at drones papunta sa mga base militar ng US at sa mga kaalyadong bansa sa buong Middle East kabilang ang UAE. 174 ballistic missiles, 689 suicide drones at 8 cruise missiles. Sa gitna ng pag-ataking ito ang air defense system ng UAE na binubuo ng Patriot ng America Arrow ng Israel at Chang'e-2 ng South Korea ang magkakasamang dumepensa sa kalangitan. Ang pangkalahatang interception rate ay higit 90%, ngunit ayon sa ulat ang interception rate ng Chang'e-2 ay umabot sa halos 96%. Ang presyo nito ay nasa 1,003 lamang ng Patriot ng US, ngunit ang kakayahan nito ay pareho o mas mataas pa. Sa merkado ng armas pandepensa may kasabihang actual combat verification. Kahit gaano ka pa kagaling sa testing ground kung hindi ito mapapatunayan sa tunay na digmaan, mahirap makakuha ng malalaking kontrata. Dahil sa laban ng ito, agad na nakamit ng Chang'e datang ang kondisyong iyon. Ang nakakagulat ay may isa pang dahilan kung bakit binigyan ng UAE ng 24 milyong bariles ng krudo ang South Korea mula sa digmaang ito. 5 araw pa lamang matapos magsimula ang digmaan, agarang humingi ang UAE sa gobyerno ng Korea ng karagdagang interceptor missiles para sa Chang'e-2. Dahil 2 pa lamang sa 10 batteries ang nakadeploy noong panahong iyon, para salagin ang matinding pag-atake ng Iran, mabilis na naubos ang kanilang mga missiles. Nagalangan ang gobyerno ng Korea dahil mayroon pa silang delivery schedule para sa ibang bansa na pinagbebentahan nila, ngunit nagbigay ng kompromiso ang UAE. Humiling sila na kung hindi kaya ang buong battery kahit ang mga interceptor missiles na lang muna ang ibigay. Sa huli nagdesisyon ang Korea na agarang ipadala ang nasa 30 interceptor missiles at noong gabi ng Marso 8, isang military transport plane ng UAE ang lumapag sa Daegu Airport upang kargahin ang mga missiles. Nang kumalat ang balitang ito, nag-post si Abdul Khalik Abdullah, isang kilalang propesor sa political science at hindi opisyal na tagapayo ng presidente ng UAE, sa kanyang social media. Muli kong naramdaman na ang kaibigang tumutulong sa oras ng kagipitan. Ang tunay na kaibigan, hindi ito simpleng diplomasya. Habang umuulan ng missiles ang Korea, lamang ang kaisa-isang bansang totoong nagpadala ng interceptor missiles. 10 araw matapos iyon noong Marso 18, umuwi si Presidential Chief of Staff Kang Hun-sik mula sa UAE bilang special envoy at ang kanyang inihayag ay gumulat sa buong mundo. Walang ibang bansa ang makakatanggap ng supply ng crudo ng mas maaga kaysa sa South Korea. Ito ay direktang pangako ng UAE. Kinumpirma nila ang agarang pagpapadala ng kabuuang 24 milyong bariles ng crudo at naglatag sila ng direktang linya hotline kung saan maaaring bumili ang Korea ng langis ng agaran anumang oras. Sumang-ayon din sila sa paglagda ng isang Memorandum of Understanding MOU para sa kooperasyon sa crude oil supply chain. Habang nagkakagulo ang buong mundo, makakuha lang kahit isang patak ng langis, pinili ng UAE ang South Korea bilang numero 1. Iniulat ng Yomiuri Shimbun ng Japan ang balitang ito at sinuri na ang pag-supply ng Korea ng missile defense system ang naging pangunahing dahilan. Isang sitwasyon na pwedeng ilagay sa textbook kung saan ang pag-export ng armas ay direktang nag-ugnay sa seguridad ng enerhiya. Ito ay isang istruktura kung saan pinotektahan ng Korea ang kalangitan ng UAE gamit ang Chang'e-2 at pinoprotektahan naman ng UAE ang ekonomiya ng Korea gamit ang krudong langis. Hindi ito simpleng katapatan. Bumuo sila ng isang relasyon kung saan kailangan nila ang isa't isa at kung may magtatraidor, parehong panig ang malulugi. Ngunit kung titingnan natin ito mula sa mas malawak na pananaw, mayroong isang pattern na paulit-ulit na nangyayari sa kasaysayan sa loob ng lahat ng kwentong ito. Noong 1973, ginamit ng mga bansang nagpo-produce ng langis sa Middle East ang oil export bilang sandata. Ipinagbawal nila ang pag-export ng crudo sa mga bansa sa kanluran na sumusuporta sa Israel. Sumiklab ang first oil shock, tumaas ng 4 na beses ang presyo ng langis at ang mga oil-producing countries ay humakot ng napakalaking pera sa isang iglap. Saudi Arabia, Kuwait, UAE, Iran biglang naging pinakamayayamang bansa sa mundo ang mga bansang ito. Ngunit ano ang ginawa nila sa perang iyon? Nagtayo sila ng mga ospital, gumawa ng mga kalsada at nagpatayo ng mga gusali. Ang problema ay ang nagdisenyo ng ospital na iyon, ang naglatag ng kalsada na iyon, ang nagtayo ng gusaling iyon, lahat ay teknolohiya at lakas paggawa ng mga bansa mula sa kanluran. Pumasok ang pera sa bangko ng mga bansang may langis, ngunit lumabas din ito at bumalik sa mga bansang may teknolohiya.
Sa ekonomiya ito ang tinatawag na sumpa ng likas na yaman resource curse ayon din. Ito ang kabalintunaan kung saan ang mga bansang sagana sa yaman ay nabibigong palaguin ang kanilang sariling teknolohiya at industriya at sa huli ay umaasa na lamang sa mga bansang may teknolohiya. Ito mismo ang eksaktong istrukturang nangyayari ngayon. Ang Russia ay isa sa pinakamalaking bansang may likas na yaman ng enerhiya sa mundo. Umaapaw sila sa langis at natural gas. Ngunit ang barko na magdadala ng yamang iyon sa buong mundo ay hindi nila magagawa kung wala ang Korea. Ang UAE ay isa sa mga pangunahing bansang nagpuproduce ng langis. Ganoon din kapag umulan ng missiles mula sa langit ang Korea ang dapat gumawa ng kalasag na magpoprotekta sa kanilang mamamayan. Ang teknolohiya para magpatakbo ng nuclear power plant at maging ang kapartner na magdidisenyo ng kanilang depensa sa hinaharap ay ang Korea. Ang yaman na nakabaon sa ilalim ng lupa ay parang mga simpleng bato lamang. Magiging pera lamang ito kung mayroon kang teknolohiyang maghuhukay, maglilipat at magpoprotekta dito. At ang panig na nagmamay-ari ng teknolohiyang iyon ang tunay na may hawak ng kapangyarihan, the real boss. Paggawaan ng barko, shipbuilding industriya ng depensa, defense nuclear power at semiconductors. Ang mga teknolohiyang hawak ng Korea na ito ay hindi ginagawa sa loob lamang ng isang gabi. Ito isang matibay na pader barrier to entry na itinayo sa pamamagitan ng mga dekada ng pagkabigo, pamumuhunan at patuloy na pagsubok. Ang katotohanan na ilang taon nang naghihirap ang Russia habang sinusubukang gawin ito ng mag-isa sa Zvezda Shipyard ang malinaw na ebidensya niyan. Sa huli, iisa lang ang pinakabuod ng kwentong ito. Ang bansang may hawak ng irreplaceable teknolohiyang hindi kayang palitan na nagpapahirap sa kalaban na mag-tridor, yan lamang ang bansang matitira. Kung gayon, bukod sa paggawa ng barko at depensa, anong mga baraha pa ang hawak ng South Korea? Mayroon tayong semiconductors. Ang Korea ang gumagawa ng higit sa 60% ng memory semiconductors sa buong mundo at sa panahon ng AI, ang SK Hynix ng Korea ang nangunguna sa merkado para sa high bandwidth memory HBM na napakahalaga. Mayroon din tayong nuclear power. Nagsimula sa Baraka Nuclear Power Plant sa UAE hanggang sa pagkakapanalo sa kontrata ng nuclear plant sa Czech Republic. Sa panahong muling hinahanap ng buong mundo ang nuclear power dahil sa pangangailangan para sa decarbonization at kapangyarihan ng AI, ang Korea ay mayroon ng matibay na track record. Hindi rin natin pwedeng kalimutan ang mga baterya. Sa teknolohiyang gumagawa ng puso ng panahon ng electric vehicles, ang nangungunang tatlong kumpanya ng Korea ang namamayagpag bilang mga pangunahing supplier sa pandaigdigang merkado. Ngunit hindi pa ito ang oras para maging kampante. Nalampasan na ng China ang Korea sa aspeto ng dami sa paggawa ng barko at mahigpit din silang nakikipagkompetensya at unti-unting umaangat sa merkado ng mga baterya. Ang technological superiority ay hindi isang bagay na mananatili kung wala kang gagawin. Unti-unti itong liliit kung hindi aalagaan. Ang palawakin pa ang higanteng puwang ng kaalaman sa mga larangan kung saan nangunguna ang Korea ngayon at ang mauna sa mga bagong larangan na hindi pa lubos na nagbubukas, kailangan nating gawin ang dalawang bagay na ito nang sabay. Sa nalalapit na panahon ng matitinding pagbabago, sa tingin mo saang teknolohiya pinakamarapat na mag-focus ang South Korea? Mangyaring iwanan ang inyong mga ideya sa comment section. Kung naging kapakipakinabang ang video na ito, ngayon mangyaring mag-subscribe at i-like ang Pandaigdigang Ekonomiya